Parang mali. Ang ipagtatanggol ng human rights ay yung mga adik. Itong panahon ito, parang nabuhay muli yung mga adik. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po? Ngayon ay Biyernes, Sabado na. Mag alas 6, alas 5, medyo na ng umaga. Napakaliwanag na. Mahaba na ang araw ngayon. Alas 5 pa lang maliwanag na ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, napakaliwanag yan. Ganyan pabago-bago yung panahon, pati yung klima, ang daming nagkakasakit. Kaya mag-iingat po tayo lahat. Usong-uso ngayon ang trangkaso. Kung kaya po ninyo yung ginagawa kong gamot, yung kalamansi, bibiyakin nyo yon, tapos pakuluan 10 pirasong kalamansi, pakuluan nyo ng 10 minuto, lagyan nyo ng isang dakot na asin. Yun ang pagsuob ninyo sa inyong sarili. Yung balot na balot, walang damit, yun ang gagawin ninyo. Ganun ang ginagawa ko sa aking sarili. Ito ay lang tawag nito, disclaimer. Para sa akin lang yun. Ewan ko sa inyo. Pero para sa akin, mabisa yun. Yung gamot. Yung gamot na yun, trangkaso, ubo, sipon. Magsuob lang kayo ng kalamansi, 10 piraso, isang dakot na asin. Pakuluan ninyo sa isang tubig na, yung rice cooker na pang 2 tao. Punuin nyo yung tubig yun, yung pakuluan ninyo yun. Yun na yun. Pakuluan ng 10 minuto. Bueno, sana makatulong yun po. Yun po sa inyo. Pa yung mga may lagnat dyan, may trangkaso, sipon. Ganun ang ginagawa ko. Lalo pag ikaw ay nag-iisa lang sa trabaho, mahirap. Ay, kailangan ng kumayod, may nararamdaman. Ingatan po natin ang ating sarili. Bueno, patuloy po tayo sa ating mga ginagawang mga video. Ito ay gagawin natin ng reaction yung si Senador Rodante Marcoleta, sapagkat napapanood ko yung kanyang mga video ay talagang napakagaling niya, napakahusay. May pinapaliwanag niyang mabuti yung batas tungkol sa krimen, lalong-lalo na yung pagkakahuli kay dating President Rodrigo Duterte. Kasi noong panahon daw na nililitis siya, mahigit 40 lang yata yung nabanggit na tao na di umano ay siya ang may sala na pinapatay daw di umano. Hindi natin alam kung totoo hindi, kasi halos lahat ng krimen noong panahon na siya ay presidente at nung nakaalis na sa pwesto, bumaba na, ikinarga sa kanya. Nung panahon na siya ay presidente, kung balikan po natin, talagang yung drugs ang pinagtuunan ng pansin, pinaigting nila yung illegal drugs para masugpo. Ang daming mga noon, riding in tandem. Hindi natin alam kung yung mga yon ay pulis o mga kasabwat ng mga drug lords na itinutumba rin nila yung ibang mga suspect na mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot, nagtitinda. Yun ang laging laman ng balita noong wala pa yung pandemic. Napakarami noon, halos araw-araw yun ang laman ng balita noon, yung tungkol sa mga namamatay. Mayroong hinuhuli yung mga pulis ng mga addict, mga drug lords. Tapos yung iba dinadala sa rehabilitation. Yung mga ayaw magbago, talagang hinuhuli. Ang marami noon namamatay na hindi natin alam kung sino ang pumatay, basta't mapapabalitan na lang. Mayroong pang nilalagay na mga karton, tapos may nakasulat doon, drug addict ako,
Yun, parang sa pelikula ganun nangyari yun. Noon. Ibalikan natin si Senador Marcoleta. Sabi niya, naipaliwanag niya yung nabanggit pa kanya yung pagkamatay ng sa 44 eh. Isang araw lang yun. Isang araw lang. 44 ang namatay. Eh totoo naman. Eh wala daw nagsumbong sa ICC. Walang nagsumbong sa Interpol. Pati yung nangyari na Maguindanao Massacre na 58 yata nabanggit din niya. Tapos kinumpute niya yung pagitan ng taon mula nung maging mayor si President Duterte hanggang sa maging presidente siya. 5 years yata yung gap. 5 years o 8 years yung gap. Mula pagka-mayor niya napuntang presidente. Eh, kinumpute niya yung ipinupukol sa dating presidente na ipinapapatay niya ay hindi umano. Hindi natin alam kung siya nga o ano. Basta yun ang sinasabi ng human rights. Basta yun ang sinasabi ng human rights na siya ang may kasalanan tungkol doon. Ang sabi ni pakinggan natin to, panoorin natin. Hindi ko maikuan yung paliwanag niya si Senador Marcoleta. Hindi pa napunta sa designyo ng Pangulo ang kanyang mga detractor sa ating bansa. Palagi nilang sinasabi halos araw-araw ang napatay sa kanyang war against drugs, 30,000 individuals. Alam mo kung ano binasa sa kanya ron? Ano? 43 tao daw ang napatay. Yung 19 ay pinatay ng mga DDS kasi mayor pa. Yung iba ay panahon ng kanyang pagiging Pangulo. Yun ay pagitan ng Nobyembre 2011 hanggang September 2019 or a span of 8 years. Sa mga tweet, kung 43 ang alleged na biktima ng droga, in a span of 5 years, 8 years, ibig sabihin, 5 namatay sa loob ng isang taon. Pero ang crime na kanyang nasibinasahan is crime against humanity of murder. Nakalimutan nila ang mamasapan o 44 ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Yung Maguindanao Massacre, natatanda mo pa kung ilan ang namatay sa loob ng isang araw? Higit 50, 53 at 52. Wala man lang isa na nakaisip na dapat merong nagsuplong sa ICC. Isang araw, 52. Isang araw, 44. Si Pangulong Duterte allegedly ay nakapatay sa kanyang kampanya laban sa droga. 43 in a span of 8 years. Ang ganda ng kanyang pagpapaliwanag. Talagang mararamdaman mo yung talino niya bilang abogado. Kasi kung ano yan veteranong abogado. 78 years old na yata siya o 68. Hindi ako nagkakamali. Si Senador Marcoleta. Talagang matapang siya, matalino. Mararamdaman mo yung sinseridad sa kanyang mga pananalita tungkol doon sa nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong. Kasi itong human rights hindi natin maintindihan. Sino ba ang pinapanigan nila? Yung mga biktima ng mga adik o yung mga adik na namatay? Ano ba talaga human rights? Kasi maraming tinitignan dyan. Bakit namatay yon? Sino ang pumatay? O, sabihin natin adik. Bakit ginahasa yon? Sino ang gumahasa? Adik. Tapos nung namatay yung adik, yung ang ipagtatanggol ang ipagtatanggol ng human rights ay yung mga adik. Parang mali. Sa panahon ngayon, itong panahon ito,
parang nabuhay muli yung mga adik. Lantaran na yung mga paggawa ng kung ano-anong kalukuhan. May mga pulis pa nagsasabi na okay lang na gumamit ng drugs. Nakakalungkot. Hindi natin alam kung tama ba yung ganung pag-iisip. Sabihin na tama lang na gumamit ng drugs, illegal drugs. Pulis ka, tapos gano'n ang sasabihin. Ito, balikan nga natin si Senador Marcoleta. Hindi ko may paliwanag kung bakit maraming mga tumututol sa kanya. Maraming kumukontra sa kanya. Ang ganda ng kanyang mga layunin. Ang ganda ng kanyang hangarin. Pati yung pangako niya noon na yung kuryente ay magiging libre na sa mga consumer na gumugugol ng 2,000 pababa. Hindi naman kaagad-agad yun sasabatas eh. Kasi pipirmahan pa yun ng presidente. Paano kung nabito? Alam po ninyo pag nabito yan, yung hindi pipirmahan ng presidente. Wala. Kahit gusto ng senador na magkaroon ng libre na kuryente, kung hindi pinirmahan ng presidente, walang magagawa. Hindi may isa sa batas. Tapos sisisihin niya sa nasaan yung pangako mong ganito? Hindi ninyo alam. Hindi na sa batas. Hindi na pirmahan. Ipinasa ng senador sa opisina ng presidente pero hindi pinirmahan. Ganun lang yun. Pero kung naisa batas na, kagaya nung ipinasa ni Bam Aquino na yung mga college ay magiging libre. Sa panahon, libre sila sa kanilang mga tuition. Noong panahon na yun ay ang presidente si Duterte. Pinirmahan niya. Kahit hindi sila partido, hindi sila magkasama sa partido. Pinirmahan niya. Pinaliwanag yan ni Bam Aquino. Kumanga nga siya doon. Kahit hindi sila partido, ay pinirmahan niya. Fully, tawag niya, mayroon siyang bilanggit na basta nagagamit na ng estudyante yun, ng mga college. Yung batas na isusulong ng mga senador, depende yan sa presidente kung pipirmahan niya o hindi. Ibig sabihin, pag nabito, wala. Hindi pasado, hindi magiging batas. Pero, ito, ulitin natin. Balikan ko si Senador Marcoleta. Ang sabi niya kung ako magiging abogado niya, ang tinutukoy niya si Duterte, kung akong magiging abogado niya, iisipin ko muna yung physical niyang kalagayan. Kasi matanda na Inaalalayan na siyang maglakad. Inaalalayan na siyang kumain. Talagang sa physical, mahina na yung katawan. Pero yung utak, talino, nandun pa rin. Pero yung physical, kahit itulak mo lang na gano'n, wala na. Matutumba na. Matanda na Hindi na daw makapagsuot ng media, sabi nga ni Bongo Hindi, umiinom ng gamot pero hindi niya alam kung anong gamot yun, kung lason ba yun o ano. Mayroon siyang maintenance. Ito, pakinggan natin si Senador Marcoleta. Natin sila masisi sapagkat sa bilis ng pangyayari, mahal nila ang Pangulong Duterte sapagkat alam nila ang tanging kasalanan lang, kung matuturing natin kasalanan, ay yung kanyang naisip na paraan para iligtas sa kanyang bansa doon sa panganib na dulot ng droga na malala na nakita niya sa kanyang panahon. Sinabi niya, kailangan kong iligtas ang mga pamilya, ang mga mamamayan sa harap ng napakalaking panganib na yan. Ang kaligtasan nila, ang kanilang kapakanan, ang kanilang kinabukasan, ang katahimikan, ang kumpiyansa nila sa pamahalaan ay importante sa akin. Ito ang nalalaman kong paraan sapagkat alam ko na kapag hindi ko nasugpo ito na ang magiging daan kung paano babagsakan natin. Siya lamang ang merong karapatan na humusga ayon sa kanyang pagkakaintindi sa sitwasyon ng ating bansa. Wala tayong magagawa, siya yung Pangulo. Yun ang patakaran na gusto niya. At sinasabi ko nga, wala naman tumutol, wala naman nagdemanda sa kanya habang yung programa na yun ay sinakatuparan. Walang isa mang ahensya
ahensya ng gobyerno ang tumuto. Ang totoo niya, binigyan pa ng budget ng ating pamahalaan yung programa na yun. Sapagkat hindi pwedeng walang budget yun. Yung mga taong kakasangkapain mo, yung itatayo mong mga rehabilitation centers na kung saan yung maraming sumuko na gumagamit ng droga ay kinakailangang alagaan din. Libo-libong mga tao. Lahat, pati mga counselors, kinakailangan niya. Ginamit niya lahat yun. Yun ba ang sasabihin mo crime? Kung ako ang isa sa mga abogado ng Pangulong Duterte, ang una kong iisipin ay yung kanyang kapakanan pangkalusugan. Alam naman natin na ang kanyang kalusugan ay nasa kalagayan na tinutulungan palagi. Yung kanyang pag-upo, paglalakad, pagtayo, nakita ko talaga up close. Nung huli, nagkita kami sa Hong Kong. Halos ganon, nakapagsasalita nga siya. Ngunit yung kanyang physical na kalagayan, talagang alam ko na meron siyang dinaramdam. Ngayon, yun ang priority ko. Sapagkat bilang isang abogado, ititingnan ko unang-una yung kapakanan ng aking kliyente. Nakikita ko na at nabasa ko naman sa tuntunin ng ICC, sa Rome Statute, na merong provision doon na kung saan ay makakahiling ako ng interim release pending trial. O pwede siyang mapakawalan, mai-release ka agad habang nililitis ang kaso niya. Habang inihintay yung actual na paglilitis, na pakinggan ko na yung palang susunod na date ng trial ay September pa. Sa makatwid, napakalayo. Ang tanong dito, kailangan ba siyang patuloy na nakadetain doon habang inihintay niya yung date? Ang pinag-uusapan natin, yung uri ng kanyang kalusugan. Kaya yun ang umunahin ko. Nandun naman sa provision ng kanilang tuntunin. At kapag yun ay nagawa ko, mapipilitan ang korte na ripasuhin yung mga kondisyon na ibinigay ng prosecutor kung paano siya ay hiningan ng warrant of arrest. Kasi mandatory na kapag merong humingi ng temporary or provisional release, mapipilitan ng korte na reviewin niyang mabuti, ripasuhin niya yung mga ibinigay ng prosecutor na mga kondisyones kung bakit kinakailangan siyang ma-aresto. Halimbawa, sinasabi doon na maaaring hindi siya makipag-cooperate kaya natin siya inaaresto. O maaaring ma-endanger yung proceedings, yung investigasyon kung hindi natin siya arestuhin. Sa kalagayan niya ngayon, baka hindi na nananaig yung kondisyon na yun. Re-review ngayon. Ngayon, kapag hindi na-satisfy ang korte sapagkat alam niya na ang kondisyon na ito hindi na umiiran, pwede siyang i-release ngayon with or without condition. Kahit na halimbawa sabihin na, o sige, re-release kita, pero bibigyan kita ng kondisyon. Marami kasing kondisyon na pwedeng ibigay yung korte. Nasa tuntunin din nila. Halimbawa, sabi niya, huwag kang pupunta sa lugar na pinagbabawal namin pupunta ka pagka ikaw ay nakauwi na. Mananatili ka lang sa lugar na gusto namin nandun ka. Huwag ka makikipagkita doon sa mga witnesses o kaya doon sa mga nabiktima. O kailangan kang mag-post ng ban. Hindi ka pwedeng gumawa ng mga professional activities na aming i-specify. Mga ganong kondisyon. Ipilitin ko na masatisfy yun para lang maiuwi ko ang dating Pangulo. Ang ganda ng kanyang pagpapaliwanag. Matindi, no? Grabe yung talino, yung husay. Makikita, siyempre kahit sinong abogado, makikita mo yung kliyente mo mahina na, tapos dadalhin sa ibang lugar, malayong malayo. Meron namang batas dito, meron namang hukuman, umiiral yung justice system dito sa Pilipinas, tapos ganon yung kalagayan ng kliyente na dadalhin doon. Meron namang paraan na dito na lang sa Pilipinas sana. Tapos sasabihin, gusto kong makipagbati sa mga Duterte. Yun ang sabi. Tinatanggi pa ng mga vlogger na ayaw daw makipagkasundo. Sinabi na mismo ni PBBM, gusto niya makipagkasundo. Patunayan niya na magbago siya. Yung salitang makipagkasundo, magsisi siya, ibalik niya dito sa Pilipinas yung dating presidente na dinala sa ICC. Magkakasundo sila dito, litisin. Walang problema dito sa bansa natin. Yun ang gusto ng mamamayan ngayon, yung gusto ng Pilipino. Kaya nga nagkaroon ng protest vote laban sa mga partido ni Marcos. Basta subaybayan ninyo si Senador Marcoleta, yung kanyang page, Senador Rodante Marcoleta, yung may blue check. Yan, yung may blue check.
1 million mahigit yung kanyang followers. Ay, nandun lahat yung kanyang mga sinasabi tungkol sa batas, tungkol sa buhay na ito, pati yung pagpapasalamat niya. Nagpasalamat siya sa Iglesia ni Cristo. Ito, panoorin natin. Buong puso siyang nagpasalamat sa kanyang pagkapanalo sa senador. Aking pagpapasalamat sa lahat po ng ating mga kababayan na bumoto, tumulong sa inyong lingkod. Lalong-lalo na po ang Iglesia ni Cristo sa magitan po ng na ibinigay na suporta ng tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo Manalo. Yun. Ay, bueno. Sa susunod naman natin talakayan kasi yung ibang mga tungkol sa kay Senador Marcoleta kasi mga alas 7 na ng umaga, may trabaho pa kami. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa aking munting channel.